Ilang bahagi ng silangang batin ng Luzon at Northeastern Luzon makakaranas pa rin ng mas maulap na himpapawarin at mga posibleng mga mahihinang kalat-kalat na pag-ulan kabilang na ang Bicol Region at Eastern at Southern Mindanao. Tail end of cold front patuloy pa rin na nagbubunsod ng malamig na himpapawirin sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Pero asahan ang mga cluster na mga kulapan hanggang sa Central Luzon na magbabadya ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Monthly seasonal cycle ng global temperature for February lumabas na at pinapakitang nanatiling pinaka mataas sa nakalipas na 4 o 3 dekada. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 12, 2024. Ang oras nating voice may maga ay alas 10:03 na ng umaga. Patuloy pa rin ang overcast and gloomy natin pero may mga hazy tayong nararanasan ngayon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. At ayon sa aking PIMO Weather Monitoring System ay naka-haze condition po na sumasama sa partly cloudy at overcast at gloomy ang umiiral. Maring dahil sa tail end of cold front na nandito sa may hilagang bahagi ng Luzon at merong trough na nagtatraverse na sumasalubong sa mainit na easterlies natin. Kaya nagdudulot po ng mga cluster na mga ilang kaulapan dito kasabay ng tail end of cold front o frontal system sa may bandang hilaga na nagbubunsod din ng malamig na siminang hangin dyan sa may bandang Cagayan Valley, dyan sa Batanes Group of Islands at ilang parte ng Isabela. Pero dahil sa nagsasalubungan yung easterly sa may bandang Southern Luzon sa silangan ng baybayin ng Southern Luzon ay nagkakaroon tayo ng mga mauulap na himpapawirin. Typically sa may silangang bahagi pa rin ng bansa, especially sa Luzon, ay magbubunsod po ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin. Nabanggit ko na ating current condition, so diretso po agad tayo sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:04 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 32 degrees Celsius o 32.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:58 PM. Ibig sabihin lamang mababa ang heat index natin kahapon na nasa 38.8 degrees Celsius lamang ang highest heat index sa amin sa Caloocan. So inaasahan na natin na walang maitatala na nasa danger level na heat index mula sa data PIN Pag-asa kahapon ng March 11. So wala nga po at negative po. Ibig sabihin lamang ay medyo fair weather pa rin ang asa nating panahon ngayong araw despite na may mga nakakaranas tayong mas maalinsangang temperatura sa bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi sa kanlurang bahagi ng bansa, especially sa naapektuhan ng dry spell dyan sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon at dyan sa may kanlurang bahagi ng Mimaropa at ilang portions ng Western Visayas area at Western Mindanao. Bagamat wala tayong anomaly for space weather status at volcanic thermal alert status, diretso agad tayo sa ating heat systems in past 24 hours. Nanguna pa rin ang Catbalogan na nasa 36 degrees Celsius, ang napaka-mainit na alinsangan sa kanila. Sa Baguio City ay balik sa 16 degrees Celsius, ang pinaka-lowest temperature na naitala sa kanila. Sa Inula naman ang Kasiguran Aurora dyan sa Misilangan at umabot lamang sa 6 mm lamang ang kanilang light rain showers sa nakalipas na 24 oras. Samantala sa amin sa Caloocan, wala pa rin kaming naitala ng mga pag-ulan. Itong huli lamang na pinakamahina at 0.3 o 0.3 lamang na milimetro ang total rainfall sa amin sa loob ng isang linggo pa. At sa ating outside humidity, so far, nasa 76% po ang ating outside humidity. So medyo moderate to mataas o mataas po ang ating humidity. Kahit mapano, pero bumababa ng 1% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, nasa 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. Sa high tide low tide status na natiling pataas na po o magma-maximum high tide na po tayo, may 1 hours and 42 minutes na lamang to maximum high tide, kaya pwede pong lumayag dyan sa pangpang ng Manila Bay ng ating kahit na mga maliliit na mangingisda ngayong araw. So mula kahapon, mataas pong high tide sa pangpang ng Manila Bay. So mukhang maganda ang pagha-harvesting natin dyan ngayong araw mga folks. Ingat na lamang dahil naasahan na medyo may maalon
ang ating karagatan. Sa air quality, mukhang hindi rin maganda. Nasa moderate air quality tayo. Nasa 70 index ang ating particulate matter natin o particulate air pollution. 21 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter of 2.5. So magmas po tayo sa mga sensitive nating mga baga dyan. At sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 6:05 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:06 p.m. Ibig sabihin ay ang ating waning crescent ng buwan may 4% illuminated na ito, kaya pwede na tayong mag-report na sisikat ito mamaya, ngayon kanina, sisikat tama ngayong umaga at 7:27 a.m. Ayan na po, makikita natin na sa elevation na po siya at 37 degrees. Pero dahil daylight, hindi masyado natin makikita yan. Pero mamayang bago lumubog ang haring araw, makikita po natin yan. Yung waxing crescent na 4% illuminated. Makikita yan pagka bago lumubog ang haring araw. At kapag kapalubog na rin yung buwan, makikita na natin yan sa may bandang west location. Mamayang maggagabi po. So makikita natin yan. At kasisikat lamang nito kaninang 7:27 a.m. At asang lulubog ito mamayang 8:07 p.m. na. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules na po yan bukas, magiging maulap po ang ating himpapawid na. Tsansa ng pag-ulan, 100% daw. So, ay posibleng isolated showers ito. Kung hindi man pumasok yung forecast na ito, maaaring magkaroon ng isolated rain showers. Typically, mga light rain showers ang inaasahan dito sa amin sa Caloocan o sa ibang bahagi ng Metro Manila kung sakaling hindi sa amin inulan o bandang Quezon City area. Bukas, ganun din, magiging partly cloudy din at mataas din ang chance na pag-ulan. Maglalaro sa 97 to 100% chance. So, maaaring magkaroon lamang ng isolated light rain showers sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Highest, lowest temperature expected maglalaro sa 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Samantala, nagkaroon na po ng data update ang ating month of February para sa ating monthly seasonal cycle o global temperature. Makikita natin by February ay mula noong 1980 hanggang nitong February nga po, 2024 ay nasa negative 0.72 degrees Celsius na po ang lumabas na data. Ibig sabihin, nangunguna pa rin siya na pinakamataas sa nakalipas na since 1980. So, kung titingnan natin ay since 43 years o 42 years ago ay nangunguna ngayong taon for the month of February na pinakamataas pa rin na temperatura. So, ibig sabihin ay talagang patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura natin by land or by sea pa. So, kung ganito ang pinapakitang senyales, aasahan sa mga susunod na buwan ay lalabas na mas mataas pa rin ang magiging temperatura. So patuloy lamang ang pagtaas nito at hindi ito magiging maganda sa ating klima dahil tataas din ang temperatura natin worldwide na magkakaroon po tayo ng inaasahang climate crisis. At nagbabala na po ako niyan since last year pa na kapag patuloy ang pagtaas niyan ay magkakaroon talaga tayo ng global crisis at magbabago ng matindi ang ating klima. At makaka-apekto yan sa mga kabuhayan natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa may bandang Northern Hemisphere areas na magkakaroon ng mas mataas na temperatura or kung taglamig naman ay sobra namang lamig na halos makakasira po yan sa ekonomiya ng isang bansa. So, pinapaalala lang natin ang ating mga official climate agencies natin na magkaroon ng isang pagpaplano kung paano ito mapipigilan. Although halos malapit na pong lagpasan yung pinaka 1.5 degrees Celsius na limit sana na bracket na sanang wag nating aabutan, mukhang tuloy-tuloy na itong aabot. So, wag na nating paabutin pa sa 1.5 degrees Celsius dahil ngayong taon, kung babalikan natin yung annual global mean temperature natin sa buong mundo, ay nasa 1.45 degrees Celsius na po. Halos malapit na sa pinaka-limit natin na supposed to be 1.5 lamang o Paris Treaty. Nagkaroon ng usapin yan sa Paris Treaty na hanggang 1.5 degrees Celsius lang dapat. Yung pinaka-dangerous bracket natin for highest temperature. Kaya lang, dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura natin, halos malapit na o halos
ito pinakamataas, so 1.45 to 1.48 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang ay halos malapit na. So wag na nating abutin pa ng 1.5 degrees Celsius ang temperatura natin. Pero yung lumalabas sa resulta nitong February 2024 hindi pa rin maganda mga folks. So take note yan sana sa ating mga official climate observers sa ahensya ng ating gobyerno at sa ibang panig ng mundo kung sakali ay magawa na ito ng paraan hanggat maaga pa. Diretso at agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin sa ating infrared rainbow colors ay yung trough na ito na kaulapan dahil dulot nga po ng frontal system na umiiral mula sa bahagi ng extreme northern Luzon. Ayan po, yung lumalapit na yan ay magbubunsod ng mga kaulapan sa bahagi na yan ng Batanes Group of Island, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon, kabilang ng Isabela, dyan sa may bandang Quezon Province sa Isabela, Casiguran Aurora, pababa ng Baler and the rest dyan sa may bandang Central Luzon. Dahil nagtatraverse yung kaulapan nito na magbubunsod ng mga posibleng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers at kung hindi man magkaroon ng mga localized thunderstorms, typically mga gloomy at hazy ang ating magiging himpapawid ngayong araw. So mula sa may bandang extreme na Luzon, pababa na yan ng bandang Central Luzon at damay na ang bahagi ng Bulacan at NCR sa Metro Manila ay magiging gloomy po at maulap ang ating himpapawirin. Despite na may mga nakakasingit na sikat ng araw, expected pa rin na mga ilang posibleng mga isolated light rain showers. Makikita natin yung upper hemisphere nito, pati ang lower hemisphere, lower trough na magiging maulap ang himpapawirin nito at magbubunsod po ng mga posibleng mga kalat-kalat nga po ng mga pag-ulan. Typically, mga light rain showers, dahil kung sisilipin natin sa infrared potential ay wala naman tayo nakikitaan na tsansa na umabot sa heavy rain potential o heavy rains na uulanin sa bahagi nito ng Central Luzon, pababa ng bandang Angeles, Pampanga, Metro Manila and the rest ng parte ng Calabarzon area. Pero pagbaba sa bahagi ng Mimaropa, magiging katamtaman pa rin ang lagay ng panahon, partly cloudy at magiging maaraw pa rin ang panahon ninyo dyan. So expected na medyo malisangan pa rin at epekto pa rin ng drought ay magpapatuloy sa buong bahagi ng Palawan. Sa may silangan naman na pababa ng Southern Luzon mula sa may bandang Bicol region, magiging partly cloudy, medyo fair weather tayo dyan, pero expected ang mga isolated rain showers pa rin ang iiral lalo na sa hapon o sa gabi. Mangunguna ang humid at medyo maaraw pa rin ang iiral dyan sa may bandang Catanduanes, Legazpi at bandang Sorsogon area. And the rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon at Masbate, magiging fair weather din tayo dyan at maaraw lalo na sa isla na ng Panay, parte na po ng west portion sa Visayas, kabilang na ang Negros region ay magiging maaraw at maalinsangan po ang iiral sa atin dyan Pero pagsapit sa may bandang Central Visayas hanggang Eastern Visayas sa may Samar region, kasama na ang bahagi ng Leyte, Cebu at Bohol ay magiging partly cloudy lang din ang iiral. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers lamang ito at hindi naman din nagtatagal. Dulot lamang yan ng mauulap na himpapawirin. Pero wala naman tayong inaasahan na anumang surface stop na malala na magpapaulan dito. Bagamat dyan sa bahagi ng Northern Mindanao, kasama na ang bandang Eastern Mindanao area, ay magiging partly to mostly cloudy po ang iral. So asahan din ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at potensyal na mga pagkidlat at pagkulog. Damay na ang bahagi ng buong Caraga area at dyan din sa may bandang Compostela Valley ay magiging maulap din ang ating himpapawirin. At kung magbabasa natin sa Himawari 8 ay halos wala naman masyado tayo na makakapal na kaulapan, mga most of partly cloudy ang iiral, so isolated lamang ang mga light rain showers ang potential na uulanin at hindi naman din nagtatagal. Mangunguna ang very humid at maalisangang panahon lalo na sa bahagi ng Sorsogon, Agusan del Sur at dyan sa bahagi ng Barm, papasok na yan ang bandang Zamboanga Peninsula na mas makakaranas ng mainit at malinsangang panahon pa rin. Mula dyan sa bahagi ng Zamboanga del Norte, pababa na yan sa may bandang Zamboanga City hanggang isla na ng Basilan at Ulusulu. Magdala lamang ng mga pananggalang, hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa mga tsansa na mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon o ng bandang gabi. Typically, mga light to moderate showers lamang na hindi naman masyadong nagtatagal ng 30 minutes ang mga chances na uulanin. So generally, halos ang buong bansa magiging partly cloudy ang buong bahagi ng area, pero the rest ng bandang Visayas at Mindanao
mas makakaranas tayo ng medyo maalisangan maaraw at humid na panahon despite na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy sa hapon o sa gabi. Samantala, nananatiling kalmado pa rin ang ating West Pacific Basin, so wala tayong magiging komento na may mga potential pa rin tayo na mabantayan o mamomonitor na anumang low pressure area. Nabanggit na natin last week dahil inaasahan natin sa buong linggo nga na wala tayong inaasahan. Pero dahil Martes na po ngayon, ay inaasahan po muli natin this week ay wala tayong maaasahan na may mamomonitor na anumang low pressure o kahit anumang imbes. Bagi sa ating ginagamit na global spectral model, halos wala naman tayong nakikitaan, kundi puro lamang na bandang easterlies ang mas iiral sa atin. At bandang third week ng ngayon nitong linggo ay sana natin na puro maiinit na easterlies. Kaya magdudulot po ng mas maalinsangan na temperatura ang ating unti-unting mararamdaman hanggang sa matapos ang totally na transition ng amihan to hot dry season. So paghandaan natin yan mga folks. Samantala, yung ating mga forecast dito sa Global Spectral Model at makikita natin hanggang by March 17 to March 18, 2024 ay medyo may makikitaan pa rin tayo na northeasterlies na medyo dadaloy sa bahagi ng northeastern Luzon pababa ng southern Luzon. So inaasahan na natin by third week na talaga ay totally na matatapos yan. Sa ngayon ay medyo may umiiral pa tayong northeasterlies. Kaya expected sa mga nagtatanong kung kailan matatapos ito, inaasahan na nga po natin. Last year ko pa yung sinasabi, di ba, palagi, every third week ng March, probably dyan natatapos po ang transition ng amihan season to hot dry season. Kaya sa ngayon ay medyo magpapatuloy pa rin ang ating ilang northeasterlies, pero manipis na talaga to at hindi talaga na natin mararamdaman halos ang amihan. Kokoonti na lang talaga. Pero wala tayong inaasahan na low pressure area o mabababa ang atmospheric pressure maging sa bahagi ng Mindanao. Naglalaro pa rin sa 1,010 to 1,014 hectopascals ang isobars natin. At makikita natin extending yan from March 12 hanggang March 17, 2024 na po yan. Nanatiling mataas pa rin ang atmospheric pressure natin sa may bandang extreme northern Luzon. Damay na ang bahagi ng Metro Manila at Southern Luzon. Dahil dyan, nagkakaroon ng kontra-bagyo ang areas na yan. Kaya malabo sa ngayon na mayroon talagang may mabubuo na mga anumang tropical disturbance. At lalo na sa ating mga computer models sa ating ginagamit ay wala naman din tayong nakikita. Typically, mga trough lamang at mga ulap na may dalang ulan ang nakikitaan natin din sa may bandang Dagat Pasipiko. At makikita natin ay magdudulot lamang ng may ilang kalat-kalat na pag-ulan. Typically sa may bandang eastern part ng Northern Luzon, Southern Luzon, at sa katimbugang parte naman at silangan ng Mindanao, mayroon ding mga inaasahang mga pamumuho na mga ulap na may daladalang mga kalat-kalat na pag-ulan. So ganun din sa iba't ibang mga agencies ay wala din tayong nakikitaan. Puro lamang na mga trough na mga kaulapan na magbubunsod lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala sa ulat lindol ay so far tahimik pa rin at wala pa namang masyadong aktibong tectonal earthquakes na malalakas na nadetect ang aking seismometer. However, sa data PDP box kung sisilipin naman natin since 12 AM, medyo kakaunti pa lamang ang naitala ng mga paglindol and so far ay wala pa naman tayong naitala na magnitude 4 pataas. Halos kahapon mga isa o dalawa lang ata ang naitala na magnitude 4 pataas. Pero beyond that, wala naman tayong naitala kahapon hanggang ngayong araw mga folks. At wala naman tayong magiging comment dito. Pero kung sisilipin naman natin yung total earthquakes hanggang ngayong kasalukuyan, since March 1, ayan, i-load natin historical para at least alam din ninyo paano i-monitor. At sa magtatanong muli, pangkalahatan, mula January, ilang lindol na ba tayo? Para malaman ninyo, total of 2,871 na po ang total earthquakes natin sa buong bansa. From January po yan hanggang ngayong kasalukuyan. Pero kung pagbabasin natin by March 2024, ayan, kung titingnan natin, nakaka-total of 450 earthquakes na po tayo sa buong bansa mga folks. Ayan, 450 earthquakes. At 431 dito ay magnitude 2.0 pataas. 16 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nananatiling dalawa pa rin ang magnitude 5 natin pataas at isang magnitude 6.0 pataas.
lahat ng malalakas nito mula magnitude 5.0 hanggang 6.0 ay dito yan sa bahagi pa rin ng Eastern Mindanao at Southeastern pa rin ng Mindanao, which is mas yanigin ang bahagi ng yan. At alam naman natin, yung ating Philippine Plate talagang magalaw ang ating tectonic plates dyan. At sa may bandang Southern Mindanao, pagitan dyan, medyo may mga undersea volcanoes po tayo dyan malapit. Kaya talagang asahan natin na mayanigin po ang mga plates natin dyan. At posibleng mga non-tectonic plates na posibleng ring ang yumayanig dyan. Dahil may mga volcanoes nga po tayo sa ilalim ng dagat dyan. So possible mga volcanic earthquakes din. Kaya nagkaroon ng mas malalakas na mga pagyanig sa bahagi pa rin ng Mindanao. Pero entire ng bansa ay wala naman tayo masyado na itala na malalakas ang paglindol. Di gaya ng mga nararanasan ng mga taga Surigao del Sur at sa may bandang southeastern ng Mindanao. At sa huli sa ating space weather, so far in 3-day forecast natin for possible geomagnetic field forecast ay kalmado pa rin po ang nakikita natin dito. However, sa ating advanced Nowcast K-index by March 15, 2024, alas 8 ito ng umaga sa Pilipinas, ay posibleng umabot uli sa unsettled geomagnetic storm na mararanasan tayo. So tingnan na lamang natin kung mangyayari yan mga folks. And hopefully hanggang unsettled lamang ito at walang magkakaroon ng anumang mas malalang geomagnetic field na magbubunsod ng pagtaas din ng ating mga solar radiation. Sa ngayon, wala naman tayo na itala na pagtaas ng solar radiation ayon sa ating GOES X-ray flux sa ating real-time solar monitoring. Kalmado rin ang ating photon flux and so far ay medyo malikot lamang ang solar wind bunsod ng mga ilang maliliit na coronal mass ejection ng haring araw na nagbubusod ng medyo nadidisort ng bahagya ang ating magnetosphere. At base sa ating magnetometer ay nagpo-pulse down ito. At makikita natin gamit ang ating GOS magnetometer ay nag-flux down ito ng at least mga 100.26 nanotesla kaninang alas 8 o mga nag-start ito mga bandang 8 kung sisilipin natin ng exact time, mga bandang 8:30 o 8:39 AM kaninang umaga. At nagtuloy-tuloy ito hanggang ngayong kaninang 9:27 AM. Hanggang sa nagtapos ito mga bandang 9:40 AM po. Yun. So medyo nagkakaroon lang ng bahagyang distort sa ating magnetosphere na medyo bumababa lang pero hindi naman as malakasan ang pag-distort. Kaya yung epekto ng ionospheric TEC range ay nakaka-apekto pa rin sa ating Mid-Pacific. Ayan, medyo damay pa rin ang Pilipinas. However, wala na naman tayo expect na Northern Hemisphere auroral map o wala tayong inaasahang aurora borealis, mahihina lamang dahil mababa lang naman ang epekto sa ngayon ng geomagnetic field sa ating magnetosphere na to o tumatama sa ating Earth. So hopefully yung forecast niya by March 15 hanggang unsettled lamang ito mga folks. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Martes, March 12, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, March 12, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto nyo malaman. At makikita lamang yung pinaka-updates makikita natin ay kakapasok lang ng updates. Nagkaroon tayo ng geomagnetic field na 3.0. Unsettled po ito. At hindi natin ina-expect yan dahil hindi yan lumabas sa forecast. At makikita natin yung pagtaas ito. So expected na magkakaroon tayo ng mga slightly geomagnetic field effect at borealis o auroral borealis. At visit lamang din sa ating website para malaman din ang lagay ng panahon dito sa amin sa Caloocan gamit ang aking weather station in real time at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po at happy Ramadan po sa ating mga kababayan nating o kapatid na Muslim, mga folks.